Ngayon, Ma'am Tony, ano yung paano mo na-handle yung mga freelancers? Kasi ang alam ko, 'di ba, meron kayong mga hinahawakan na organizations. Community of Yes. content Oo, creators. community. So, yes, we have Cone Beyond Influence. Yung Cone kasi is creators of the new era. Kasi yung namin, Yung pala yun. oo, 'di ba, yung parang yung pinaka-tagline namin is we're taking brands and businesses into the new era of digital marketing. So, kaya yung community na create namin is creators of the new era. Kasi parang ang gusto namin dito sa mga creators na to ng new era is hindi na sila yung parang nagki-create sila with the purpose din. Yes. Nagki-create sila na gusto nila talagang to help the brand. Hindi lang basta sumikat, hindi lang basta kumita, hindi lang basta but with the purpose na gusto nilang mag-create ng mga valuable contents. Kasi sinasabi rin namin na responsibility nyo din. Responsible din kayo sa ipapakita nyo or sa gagayahin. Kasi gusto nyo maging influencer eh. Dapat responsible kayo doon sa ilalabas nyo, sa i-content nyo para dun sa mga So, bali meron din kayong parang mga orientation. Oo, every campaign yan. Meron kaming campaign brief and doon inaano namin sala. Kasi syempre, minsan iba naman yung mga dun sa brand. Every campaigns na ilo-launch namin, lagi yan, meron kaming meeting. Pinag-uusapan namin yon na paano yung paano nyo hinahandle yung parang mga walang bayad na ex-deal collaborations? Yeah, actually, nung una, very challenging eh. Kasi syempre yung iba, hindi align sa values mo. May mamimit ka na parang hindi nga sila aligned sa'yo or hindi yun yung beliefs nila because yun yung mahirap kasi tao yung ka-deal mo eh. Diba? They have their own beliefs, they have their own pag-iisip na and they have their own will na. Diba? So, yung sa amin, kaya kami nag-create ng community namin. Doon namin, para makita namin sino yung mga aligned sa amin. Sino yung mga ganito din. So parang pinifilter nyo na yung mga tao na nasa community. Yes. Sino ba yung mga tao na, mga creators na ganito din yung gustong nilang mangyari. Aligned sila doon sa gusto naming marating. Gusto rin ba talaga nilang tulungan yung brands, 'di ba? Baka mamaya kasi 'di ba parang ang dami ngayon yung mga kukuha lang ng campaign tapos ng products wala na. Sayang hindi nila naiisip yung bigger impact nun. Kasi una, kawawa yung brand. Kasi yung puhunan, lalo na yung mga nag-start na brand, tapos yung puhunan nun, every product na ilalabas nun, i-release nun, isa puhunan eh. Money yun eh, 'di ba? Tapos yung shipping fee pa, yung time pa, tapos yung expectation mo pa na, expectation pa ng mga brand owners na, magre-release sila, magko-content tong mga to, tapos biglang hindi, i-boost mo sila. That's so unethical, 'di ba? So parang nangyayari sa community nyo, kung hindi sila hindi kayo magkakaroon ng collaboration talaga with the brand and sila, parang hindi mo na lang accept. Yes, hindi na lang. Kasi sayang yung time and effort. Tapos yung hindi rin naman kami nagkulang ng paalala sa'yo. Parang, okay, minsan syempre may makakapasok na makaka-work mo, tapos ganyan, hindi. Kinakausap na namin na, kick na muna namin ikaw sa group because hindi tayo aligned kasi ganito yung work ethics ng mga content creators na hinahanap namin and mukhang hindi ito yung values mo. So, pag hindi siya aligned sa values namin, talagang let go na. Kasi meron marami talaga na pure yung heart nila. And meron talaga rin silang gustong marating. Tsaka darating ang time naman na pag nagkaroon sila ng big break, makikilala sila ng brand. Yes.